Isang kadilimang parang tinapong tinta ang bumalot sa kalangitan ng Maynila, sa isang sulok ng punerarya, kung saan kakatapos lang ng burol ni Jose Santos, ang kanyang ama, tanging ang amoy ng insenso at ang katahimikan ng mga naulila ang nangingibabaw. Sa wakas, nakaalis na rin ang lahat ng pakialamero. Isang tuyot na tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Corazon, ang madrasta ni Maria, ang nagsalita habang pinupunasan ang mga natirang pagkain. Biglang nagbago ang kanyang anyo at hinarap ang 20 taong gulang na si Maria na tulala pa ring nakaupo sa isang tabi habang suot ang damit panluksa. Binitawan niya ang mga salitang sinlamig ng yelo. Alam mo na siguro ang ibig sabihin nito, hindi ba? Itinaas ni Maria ang kanyang mga matang basa pa sa luha at tiningnan ang madrasta. 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula nang ang kanyang ama ay nasawi sa isang aksidente sa construction site. Hindi pa rin niya matanggap ang lahat. Wala na ang tatay mo. Ibig sabihin, wala na tayong anumang legal na ugnayan, sabi ni Corazon, sabay hampas sa mesa at pagngisi na puno ng kasamaan. Dapat nga kitang batiin. Sa wakas, uli lang lubos ka na, Maria. Parang isang bloke ng semento na bumagsak sa dibdib ni Maria ang kanyang narinig. 10 taon niyang tiniis ang pang-aapi at kalungkutan mula sa babaeng ito na pilit niyang tinawag na nanay mula ng pakasalan ng kanyang ama. Ano po ang sinabi ninyo? Tumayo si Corazon at nagmartsa papunta sa kusina. Bumalik siya na may dalang isang mangkok na puno ng magaspang na asin na ginagamit sa pag-iwas sa masasamang espiritu. Huwag ka nang magkunwari diyan, ikaw na salot na pumatay sa sarili mong ama. Isinaboy nito ang isang dakot ng puting asin sa mukha at damit ni Maria. Napapikit si Maria sa hapdi nang pumasok ang mga butil sa kanyang mga mata, ngunit hindi man lang siya nakaiwas. Ang kanyang katawan ay nanigas na parang bato dahil sa pagkabigla. Umalis ka na sa bahay na ito ngayon din. Huwag ka nang magkakamaling tumapak pa rito. Pero saan po ako pupunta? Hindi ko pa po naayos ang mga gamit ni Itay. Gamit? Huwag mo akong patawanin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang na iniwan ng tatay mo? Halos hindi ko na nga kayang buhayin ang sarili ko, kaya huwag kang didikit sa akin na parang linta. Lumayas ka. Itinulak ni Corazon si Maria ng buong lakas. Napaluhod si Maria sa malamig na semento sa labas ng pintuan sa likod. Ang malamig na hangin ng Nobyembre ay tumagos sa manipis niyang damit panluksa. Pakibuksan po. Kunin ko lang po sana kahit ang litrato ni Itay. Umiiyak na sigaw ni Maria habang kinakalampag ang pinto. Ngunit ang makapal na pintong bakal ay hindi natinag. Ang tanging naririnig niya mula sa loob ay ang malakas na halakhak ni Corazon habang may kausap sa telepono. Hello, attorney? Tapos na ang burol. Oo, bukas na raw makukuha ang insurance. Huwag kang mag-alala. Nang marinig iyon, napakagatlabi si Maria. Nagpakahirap ang kanyang ama para sa pamilya hanggang sa huling hininga, ngunit pera lang pala ang nasa isip ng kanyang madrasta. Tumingala siya sa langit. Ang makapal at kulay abong ulap ay tila isang masamang pangitain sa kanyang hinaharap. Ang tanging dala niya ay 2 lukot na 1,000 piso sa kanyang bulsa at isang luma, depindot na cellphone na ibinigay ng kanyang ama bago ito maaksidente, hawak pa ng kamay nitong duguan. Kinuha ni Maria ang cellphone gamit ang nanginginig na kamay. Basag ang screen nito at binalutan ng scotch tape. Isang antigong gamit. Ito ang lifeline ko, sabi ng kanyang ama. At hindi niya ito binitawan kailanman. Kapag hindi mo na talaga kaya, kapag wala ka nang mapupuntahan, buksan mo ang cellphone na ito. Pero isang beses lang. Ang mga huling salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Wala na siyang mapupuntahan. Ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay dumadagan sa kanya. Ang luma bang cellphone na ito ang kanyang huling pag-asa o isa lamang pinto patungo sa mas malalim na desperasyon? Ang makukulay na ilaw ng Maynila ay nagbibigay liwanag sa basang aspalto, ngunit sa gitna ng liwanag na iyon, walang lugar para kay Maria. Tinitingnan siya ng mga dumaraan ng may pagtatakaawa o marahil ay pagdududa. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang patutunguhan hanggang sa makita niya ang isang karatulang nagsasabing 24 oras na convenience store. Hinigpitan niya ang hawak sa 2,000 piso. Kung gagastusin niya ito,
wala na siyang kakainin bukas. Ngunit para hindi mamatay sa ginaw ngayong gabi, wala siyang pagpipilian. Habang tinitingnan siya ng may awa ng matandang kahera, naupo si Maria sa isang sulok, sa likod ng isang poste kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Sa di kalayuan, isang pamilya ang masayang nanonood ng isang variety show sa TV. Ang kanilang tawanan ay parang ingay na sumasaksak sa kanyang puso. Pakiramdam niya, lahat ng tao sa mundo ay masaya, at siya lang ang naiwan sa impyerno. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at muling kinuha ang lumang cellphone ng ama. Matagal na itong walang baterya. Ang madilim na screen ay sumasalamin sa kanyang pagod na mukha. Sino kaya ang tinutukoy ni Itay? Kakaunti lang ang kaibigan ng kanyang ama at palagi itong balisa. Mayroon ba talaga siyang mapagkakatiwalaang kaibigan na maaaring pagbilinan sa kanya? Baka naman maniningil ng utang o ibang pamilya na itinago ng kanyang ama. Puro masasamang bagay ang pumapasok sa kanyang isip. Gayunpaman, ito na lang ang kanyang huling pag-asa. Lumingalinga siya at nakakita ng isang maalikabok na saksakan sa likod ng poste. Ginamit niya ang universal charger na hiniram niya sa kahera at pilit na isinaksak sa lumang cellphone. "Please, gumana ka, please." Taimtim niyang hiling habang matagal na pinipindot ang power button. Kung hindi ito bubukas, wala na talagang matitira sa kanya. At noon, kasabay ng mahinang pag-vibrate, isang maliit na ilaw ang lumitaw sa screen. Sa luma at itim at puting LCD screen, lumabas ang malupit na mga salitang "Service unavailable." Ngunit sa kabutihang palad, bumukas ito. Nakahinga ng maluwag si Maria at pinindot ang menu button gamit ang nanginginig na daliri. Pagkatapos ng ilang pagpindot sa mga di pamilyar na button, binuksan niya ang phone book. Ang listahan na inaasahan niyang naglalaman ng daan-daang numero ay napakasimple. Hindi, higit pa sa simple. Nakakakilabot. Isa lang ang numerong nakasave, "Mahal ko." Nang makita ang pangalan, muling namuo ang luha sa mga mata ni Maria. "Mahal ko." Isang tawag na hindi niya kailanman narinig na ginamit ng kanyang ama para kay Corazon o kahit kanino. Ang kanyang ama, na nabuhay sa putik at alikabok sa construction, ay mayroon din palang pag-ibig na itinago sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil service unavailable, hindi siya makatawag o makapag-text. Kinuha ni Maria ang sariling smartphone at isa-isang inilipat ang numero sa kanyang notes. Hindi ito nagsisimula sa 09. Isa itong mas lumang format ng numero. "Itay, baka 20 taon na ang numerong ito. Imposibleng gumagana pa to." Muli siyang pinanghinaan ng loob, ngunit nagpa siyang magtiwala sa huling tingin ng kanyang ama. Hindi iyon mga matang nagsisinungaling. Huminga ng malalim si Maria at binuksan ang kanyang messaging app. Inilagay niya ang numerong kinopya kanina. Ano ang dapat niyang isulat? Masyado namang makapal ang mukha niya kung hihingi agad siya ng tulong. Ngunit masyadong apurahan ang sitwasyon para magpaliwanag ng mahaba. Gamit ang nanginginig na hinlalaki, isa-isa niyang tinipa ang mga salitang tila isinusuka niya ang sariling dugo. "Magandang gabi po. Ako po si Maria Santos, anak ng yumaong si Jose Santos. Pumanaw po ang aking ama ilang araw na ang nakalipas dahil sa isang aksidente sa construction. Pinalayas po ako ng aking madrasta at wala po akong matuluyan. Bago po siya pumanaw, sinabi niya na kapag hindi ko na po talaga kaya, kontakin ko raw po ang numerong ito. Sabi niya, matutulungan daw po ninyo ako. Hindi ko po alam kung sino kayo, pero parang awa niyo na po, tulungan niyo po ako." Matapos isulat ang huling pangungusap, natigilan si Maria at hindi agad pinindot ang send button. Ang pagpindot ba nito ay magbubukas ng kahon ni Pandora o magiging isang walang saysay na panaghoy lamang? "Itay, protektahan niyo po ako." Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at pinindot ang send. Isang mahinang ting ang narinig niya, halos hindi marinig sa ingay ng convenience store. Sa screen, ang kanyang desperadong mensahe ay nasa loob ng isang text bubble. Hindi halos makahinga si Maria habang nakatitig sa screen. 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto. Habang lumilipas ang oras, ang kaunting pag-asa ni Maria ay unti-unting napalitan ng malamig na kawalan ng pag-asa. Malamang, hindi na ginagamit ang numero.
Isa lang itong malupit na ilusyon na ipinakita ng kanyang ama. Naging itim ang screen ng kanyang smartphone. Sa madilim na salamin, nakita niya ang sariling mukha na basang-basa ng luha. Bonifacio Global City, Taguig. Sa isang penthouse na tanaw ang mga ilaw ng syudad na hindi natutulog, naroon ang opisina ng CEO ng Reyes Corporation, ang nangingibabaw sa industriya ng retail sa Pilipinas. Ang silid ay nababalot sa isang nakakabinging katahimikan. Si Isabela Reyes, 45 anyos, ay nakatayo sa harap ng salaming bintana, pinagmamasdan ang tanawin na parang isang kahon ng mga alahas na ibinuhos. Ngunit walang kagalakan sa kanyang mga mata. Kinatatakutan ng kanyang mga empleyado bilang Ice Queen na walang puso, sa mga oras na ito ay isinasagawa niya ang isang sikretong ritual. Inilagay niya ang kanyang thumbprint sa isang espesyal na vault sa pinakailalim na bahagi ng kanyang desk. Bumukas ang mabigat na pinto at sa loob, nakapatong sa pinakamataas na uri ng velvet ay isang lumang cellphone. Kinuha ni Isabela ang cellphone gamit ang nanginginig na kamay. Ito ang numerong ginagamit niya, 20 taon na ang nakalipas. Noong panahong kasama pa niya ang lalaking naging tanging pag-asa niya para makatakas sa impyernong kontrol ng kanyang ama. Ang hangal na pag-asa na baka isang araw ay tumawag ito ang dahilan kung bakit 20 taon na niyang binabayaran ang bill ng numerong ito para manatili itong aktibo. Napakasama mo, bulong niya sa sarili. Bakit ni isang tawag o text ay wala akong natanggap sa loob ng 20 taon? Sino ang mag-aakala na ang isang Isabela Reyes ay hindi pa rin makalimot sa isang nakaraang pag-ibig? Ngunit para sa kanya, si Jose ay hindi lang basta unang pag-ibig. Siya ang nag-iisang lalaki na, kahit walang-wala, ay ibinigay ang lahat para mahalin siya. At siya rin ang kasintahan na nawala sa kanyang buhay kasama ang kanilang anak. Gaya ng dati, isinaksak niya ito sa charger. Naging ritual na niya sa loob ng 20 taon na siguraduhing laging puno ang baterya nito gabi-gabi para hindi niya makaligtaan ang tawag na hinihintay. At noon, isang di pamilyar na tunog ng pag-vibrate ang bumasag sa katahimikan ng opisina. Nanigas ang kamay ni Isabela sa ere. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang lalamunan. Nag-iilusyon na ba ako? Ngunit hindi tumigil ang pag-vibrate. Hindi ito galing sa kanyang business phone. Galing ito sa sikretong cellphone na kinuha niya mula sa vault, ang cellphone na hindi tumunog kahit isang beses sa loob ng 20 taon. Tila na kuryente si Isabela habang nakatitig sa cellphone. Umiilaw ang screen, nagpapakita ng isang text message notification. Ang nagpadala ay isang hindi rehistradong numero. Sa preview screen, nakita niya ang mga unang salita. Magandang gabi po. Ako po si Maria Santos, anak ng yumaong si Jose Santos. Anak ni Jose. Huminga ng malalim si Isabela. Niyanig ng isang lindol ang kanyang mga mata. Ang pangalang matagal na niyang hinihintay ay nasa harapan na niya ngayon, ngunit ang salitang yumaong bago nito ay nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Ang masamang salitang inilalagay bago ang pangalan ng isang pumanaw. Hindi! Nagkakamali lang ako ng basa. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang binubuksan ang mensahe. Inilapit niya ang mukha sa screen at binasa ang mga salita. Pumanaw po ang aking ama ilang araw na ang nakalipas dahil sa isang aksidente sa construction. Aha. Isang tili na parang sa isang hayop ang kumawala sa bibig ni Isabela. Napaluhod siya habang hawak ang cellphone. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Hindi, Jose! Sino ang nagsabing, pwede kang mamatay? 20 taon akong naghintay. Tapos, malalaman kong patay ka na? At sa isang aksidente pa sa construction? Hindi ito totoo. Panaginip lang ito. Humagulgol si Isabela habang hinahampas ang kanyang dibdib. Ang mamahalin niyang blusang seda ay nabasa ng luha at sipon, ngunit wala siyang pakialam. Ang sakit sa kanyang puso ay halos hindi niya ikahinga. Habang umiiyak sa sahig, napansin niya ang kasunod na pangungusap. Pinalayas po ako ng aking madrasta at wala po akong matuluyan. Madrasta. Biglang tumigil sa pag-iyak si Isabela. Hindi siya nakaramdam ng pagkakanulo sa katotohanang nag-asawa muli si Jose. Sa halip, naiintindihan niya kung gaano kahirap ang magpalaki ng anak ng mag-isa.
Ngunit ang mga sumunod na salita ang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi ko po alam kung sino kayo, pero parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Nanindig ang balahibo ni Isabela. Naalala pa rin siya ni Jose hanggang sa kanyang huling sandali. Naniwala siyang hindi niya pinalitan ang numerong ito at naghihintay pa rin siya. Kaya't ipinagkatiwala niya sa kanya ang kanyang anak na mas mahalaga pa sa sarili niyang buhay. Ang anak ko, ang anak naming pinrotektahan ni Jose ng kanyang buhay. Biglang nagbago ang tingin ni Isabela. Ang mahinang babaeng nagluluksa kanina ay nawala. Ang kanyang mga matang basa sa luha ay biglang nag-alab sa galit na kayang tumupok ng lahat. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa sahig at dahan-dahang tumayo. Tila isang diyosa ng paghihiganti na bumangon mula sa impyerno, isang nakamamatay na aura ang bumalot sa kanya. Ginalaw nila ang anak ko. Agad pinindot ni Isabela ang intercom sa kanyang desk. Director Alvarez, ipatawag mo ang buong security team ngayon din. Ihanda ang lahat ng sasakyan. Mula sa intercom, narinig ang nag-aalalang boses ng kanyang sekretarya. Ma'am, 3:00 na po ng madaling araw. Ano po ang nangyayari? Huwag ka nang magtanong. Kumilos ka na. Ngayon din. Ang Ice Queen, pagkatapos ng 20 taon, ay kumilos na. Ang kanyang galit ay isang naglalagablab na apoy na kayang sunugin ang buong gabi ng Maynila. 3:00 ng madaling araw. Habang mahimbing na natutulog ang syudad, isang di pangkaraniwang tanawin ang bumagtas sa EDSA. Isang itim na Mercedes-Benz limousine ang nangunguna, sinusundan ng 20 magkakatulad na itim na sedan na parang isang dambuhalang dragon. Lahat ng sasakyan ay pag-aari ng mga ehekutibo ng Reyes Corporation, lulan ang mga matitipunong security guard. Tila walang pulang ilaw para sa kanila, habang tinatawid ang mga intersection, ginigit-git ang ibang sasakyan para makadaan. Sa likod ng limousine, nakatitig si Isabela sa screen ng kanyang smartphone. Ang kanyang information analysis team ay agad na natukoy ang pinagmulan ng text ni Maria. Lokasyon ng signal. Isang convenience store sa distrito ng Tondo, Maynila. Bilisan nyo, kahit labagin nyo pa ang lahat ng traffic lights, ako ang bahala sa lahat ng multa. Ang boses ni Isabela ay sinetulis ng bubog. Lumunok ang driver at inapakan ang silinyador hanggang sa sahig. Habang pinagmamasdan ang mabilis na pagdaan ng mga ilaw sa labas, bumalik sa isip ni Isabela ang bangungot ng gabing iyon, 20 taon na ang nakalipas. Isabela, makinig ka. Papatayin tayong lahat kung magkakasama tayong 3. Hindi titigil ang tatay mo. Anong gagawin natin? Tumakas tayo, sabay-sabay. Hindi. Ako ang magdadala sa bata at maglalaho. Ang desisyon ni Jose, duguan. Sa gabing iyon ng malakas na ulan, ipinangako niyang poprotektahan ang kanilang bagong silang na sanggol kapalit ng kanyang buhay. Umiyak si Isabela at pinigilan siya, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Bago pa man mawasak ng mga tauhan ng kanyang ama ang pinto, tumalon si Jose mula sa bintana, dala ang sanggol at naglaho sa kadiliman. Iyon na ang kanilang huling pagkikita. Kung may kapangyarihan lang sana ako noon. Kung kaya ko lang sanang suwayin ang aking ama, hindi sana nawala sa akin ang lalaking mahal ko at ang aming anak. Sa loob ng 20 taon, pagsisisi ang laging bumabagabag kay Isabela. Nagtrabaho siya na parang naghihiganti. Inagaw ang kumpanya mula sa kanyang ama at umabot sa tuktok ng lipunan sa Pilipinas. Ang lahat ng iyon ay para sa araw na mahanap niya si Jose at ang kanilang anak. At sa pagkakataong iyon, poprotektahan niya sila gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit ang muli nilang pagkikita ay dumating sa napakalupit na paraan. Jose, patawarin mo ako. Dahil sa kahinaan ko, pinahirapan kita. Dumugo ang kanyang labi. Ngunit walang oras para sa sentimiento. Pero tingnan mo, poprotektahan ko ang anak mo kahit buhay ko pa ang kapalit. At ang lahat ng nagpahirap sa anak natin, isa-isa ko silang itatapon sa kailaliman ng impyerno. Ang nag-aalab na galit ay tumupok sa kanyang pagsisisi. Ang pighati sa pagkawala ng lalaking minamahal ay naging isang bakal na determinasyon para protektahan ang kanilang anak. Ma'am, malapit na po tayo, sabi ng sekretaryang si Alvarez.
Dahan-dahan ang takbo ng mga sasakyan at pumasok sa parking lot ng isang lumang gusali kung nasaan ang convenience store. Pagbukas pa lang ng pinto, lumabas agad si Isabela. Ang kanyang mga high heels ay tumunog sa aspalto. Pinalibutan siya ng mga security guard habang mabilis siyang pumasok sa convenience store. Tahimik ang lugar. Ilang customer lang ang natutulog. Hinanap ng kanyang mga matang nag-aapoy si Maria sa bawat sulok, sa likod ng mga poste, sa ilalim ng mga upuan. "Maria! Nasaan ka, Maria?" Nagising ang mga natutulog na customer sa kanyang sigaw. Ngunit wala si Maria roon. Sa sulok kung saan siya nakaupo kanina, isang bote ng tubig na hindi naubos ang nakatiwangwang. "Ma'am, ayon po sa kahera, isang babaeng nakaitim ang umalis, halos 1 oras na ang nakalipas," ulat ni Alvarez. Nanlamig si Isabela. "Umalis? Sa ganitong oras? Saan siya nagpunta ng mag-isa? Huwag mong sabihing, nawalan na siya ng pag-asa dahil walang sumagot sa text niya?" Ang pinakamasamang imahinasyon ay tumusok sa puso ni Isabela na parang kutsilyo. Kung may mangyaring masama sa kanyang anak, kung hindi niya ito maprotektahan sa pagkakataong ito. Hanapin niyo siya. Suriin ang lahat ng CCTV sa paligid. Hanapin niyo ang anak ko sa lalong madaling panahon. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Isabela sa tahimik na gabi. Saan nagpunta si Maria? Ang desperadong sigaw ng isang ina ay hindi pa naririnig ng kanyang anak. Ang malamig na liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang tumama sa mga lumang eskinita ng Tondo. Matapos umalis sa convenience store, nagpalibot-libot si Maria malapit sa kanilang bahay. Nais niyang mabawi ang mga gamit ng kanyang ama, kahit isang litrato lang. Naghintay siya ng umaga at bumalik sa kanilang bahay. Ngunit ang kanyang nakita ay isang tanawing mula sa impyerno. "Hoy, mga kargador! Kunin niyo na lahat to! Mga libro, damit, lahat!" Si Corazon, ang kanyang madrasta, ay nagtatapon ng mga gamit mula sa kwarto ni Maria sa bakuran na parang basura, isinasakay sa isang jeep ng magbabakal. Iyon ang mga librong pinag-ipunan ni Maria mula sa kanyang sahod sa part-time job sa isang fast food chain at ang iilan niyang damit. "Tita, anong ginagawa niyo?" Sigaw ni Maria at pumasok sa gate. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang mga gamit na nakakalat sa bakuran. "Aba, andito ka pa pala? Ang kulit mo rin." "No," sabi ni Corazon habang nakapamewang at ngumisi. "Huwag niyong galawin ang mga gamit ko. Ako ang bumili niyan lahat. Huwag mo akong patawanin. Lahat ng nasa bahay na ito, kahit isang kutsara, ay akin. Umalis ka na, dala lang ang sarili mo." Tumakbo si Maria papunta sa jeep at hinablot ang isang lumang jacket na nakakarga roon. Iyon ang tanging winter jacket na binili ng kanyang ama para sa kanyang kaarawan bago ito pumanaw. Mura lang ito, ngunit puno ng pawis at pagmamahal ng kanyang ama. "Ito lang po, huwag po ito. Itapon niyo na ang lahat. Huwag lang po itong jacket." Niyakap ni Maria ang jacket habang umiiyak. Nanlisik ang mga mata ni Corazon. "Ano ba yan? Isang pirasong basura lang yan." Hinablot ni Corazon ang braso ni Maria at marahas siyang itinulak. Tumama ang likod ni Maria sa semento at nagasgas ang kanyang mga palad, ngunit hindi niya binitawan ang jacket. "Misis, sobra na po yata yan sa bata," sabi ng tsuper ng jeep, ngunit sinigawan lang siya ni Corazon. "Gusto mo bang hindi magkabayad?" At pinatahimik siya. "Tandaan mo, Maria, buburahin ko ang lahat ng bakas mo. Lahat ng bagay na nagpapaalala sa tatay mo, susunugin ko." Nang akmang sisipain ni Corazon si Maria na nakahandusay sa lupa, isang malakas na ugong ang narinig mula sa lupa. Isang mababa, makinis, at nangingibabaw na tunog ng makina na hindi karaniwang naririnig sa lumang eskinita na iyon. Mula sa bukana ng eskinita, isang malaking itim na anino ang lumitaw. Lahat ay napatingin doon. Ang kanilang nakita ay tila hindi makatotohanan. Isang itim na Mercedes-Benz limousine ang dahan-dahang pumasok sa makipot na eskinita. Sa likod nito, mahigit 20 itim na sedan ang sumusunod. Ang makipot na eskinita ay napuno ng mga mamahaling sasakyan. "Ano yan? May presidente bang dumating?" Bulong ng mga tsismosang kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Dahil nakaharang ang jeep,
huminto ang limusin. Sabay-sabay na bumaba ang mga security guard na nakaitim na suit at pumalibot na parang mga sundalo. Nakanganga si Corazon habang pinapanood ang eksena. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng limusin. Isang tunog ng high heels ang umalingaw-ngaw sa aspalto. Bumaba mula sa sasakyan ang isang babaeng nakaitim na long coat at sunglasses. Ang CEO ng Reyes Corporation, si Isabela Reyes. Ang kanyang presensya pa lang ay nakakatakot na. Naglakad si Isabela papunta sa bakuran kung nasaan si Corazon at Maria. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa isang bagay. Kay Maria na nanginginig sa lupa, marumi at gusgusin habang yakap-yakap ang isang lumang jacket. Nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Maria, ang kanyang punit na damit, ang magulo niyang buhok, nanginginig ang mga labi ni Isabela. Ang larawan ng kanyang kasintahan na hindi niya naprotektahan, 20 taon na ang nakalipas ay nasa harapan niya ngayon, inaapi at niyuyurakan. Sino ka? Bakit ka basta-basta pumapasok sa bahay ng may bahay? Pilit na nagpakatatag si Corazon, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hindi sumagot si Isabela. Itinaas niya ang isang golf club na hawak niya. Ang galaw ay elegante, ngunit ang resulta ay mapanira. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nabasag ang salamin sa bintana ng driver's seat ng jeep. Baliw ka ba? Sigaw ni Corazon. Ngunit hindi tumigil si Isabela. Tinanggal niya ang side mirror. Binasag ang mga headlight. Walang emosyon siyang sinira ang jeep. Sa harap ng wasak na jeep, ibinagsak ni Isabela ang golf club. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sunglasses. Isang malamig at matalim na tingin ang tumama kay Corazon. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Ang kanyang boses ay mababa at nagyayelo, sapat para palamigin ang buong eskinita. Anak, patay na ang nanay ng batang yan, sigaw ni Corazon. Hindi pinansin ni Isabela si Corazon at lumuhod sa harap ni Maria. Hindi niya inalintana ang dumi na kakapit sa kanyang mamahaling coat habang inaayos ang magulong buhok ni Maria. Natakot ka ba? Ang kanyang tingin ay katulad ng tingin ng kanyang ama noon. Patawad kung nahuli si mama. Niyakap ni Isabela si Maria nang mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Maria ang init ng isang ina. Tila nananaginip siya. Ngunit mula sa kanyang likuran, narinig niya ang sigaw ni Corazon. Huwag kang maniwala diyan. Ang nanay mo, namatay pagkapanganak sa'yo. Sinabi yan sa akin ni Jose. Yakap ni Isabela si Maria, na sa unang pagkakataon ay naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Ngunit sumisigaw si Corazon na patay na raw ang kanyang ina. Ano nga ba ang nangyari? 20 taon na ang nakalipas. Mula sa malaimpyernong eskinita, hindi maintindihan ni Maria kung nasaan siya. Isang penthouse sa BGC na tanaw ang buong Maynila. Ang sahig ay gawa sa purong marmol, may dambuhalang chandelier na nakasabit sa kisame. Para kay Maria, na lumaki sa amoy ng amag at sahig na yari sa kahoy, ang lugar ay masyadong banyaga at nakakapanliit. Halika, pasok ka. Mula ngayon, ito na ang bahay natin, sabi ni Isabela. Siya pa mismo ang nag-alis ng maruruming sapatos ni Maria at pinalitan ng malambot na tsinelas. Nang maupo sila sa sofa, isang katulong ang nag-abot ng mainit na herbal tea. Ang init ng tasa ay unti-unting nagpatunaw sa nanigas niyang puso at katawan. Naupo si Isabela sa tapat ni Maria, nakatitig lang sa mukha ng kanyang anak. Ang kanyang tingin ay puno ng pananabik, pagsisisi, at malalim na pagmamahal na bumagtas sa 20 taon. Pwede po ba akong magtanong? Nagsalita si Maria na nanginginig ang boses. Bakit po nagsinungaling si Itay na patay na kayo? At bakit po, kung hindi niyo kami hinanap sa loob ng 20 taon? Ang takot na baka inabando na sila ay parang tinik na nakatusok sa kanyang dibdib. Ibinaba ni Isabela ang tasa at huminga ng malalim. Tumingin siya sa labas, tila bumabalik sa nakakatakot na alaala ng nakaraan. Ang lolo mo, ang aking ama, ay isang nakakatakot na tao. Ang ama ni Isabela, ang nagtatag ng Reyes Corporation, ay isang malupit na tao. Para sa kanya, ang mga anak ay kasangkapan para palakihin ang kumpanya. Plano niyang ipakasal si Isabela sa isang maimpluwensyang pamilya para palawakin ang kanilang kapangyarihan. Pero umibig ako
sa isang construction worker na walang-wala. Sa kanyang pagtakas mula sa kontrol ng ama, nakilala ni Isabela ang isang tapat at mabait na lalaki, si Jose Santos. Nagmahalan sila at bunga noon ay si Maria. Pero nalaman ng tatay ko, lumungkot ang boses ni Isabela. Nagalit siya. Sinabi niyang ipapalaglag ko ang anak ng isang hamak na lalaki at hiwalayan siya. Nang tumanggi si Isabela, gumawa ng marahas na hakbang ang kanyang ama. Sinalakay ng mga matitipunong lalaki ang apartment ni Jose. Binugbog si Jose at si Isabela ay pilit na isasakay sa kotse para dalhin sa ospital at ipa-abort. Pero iniligtas ako ng tatay mo. Kahit duguan, nagawa ni Jose na labanan ng mga lalaki at itakas si Isabela. Ngunit dahil buntis siya, hindi sila nakalayo. Sa isang mumurahing motel, nagsimula siyang mag-labor. Hindi sila makapunta sa ospital dahil may mga tauhan ang kanyang ama sa lahat ng lugar. Si Jose, gamit lang ang mainit na tubig at tuwalya ang nagpaanak sa kanya at isinilang si Maria. Ngunit ang kanilang kagalakan ay panandalian lang. Ang mga humahabol sa kanila ay malapit na. Nagdesisyon si Jose, tumulo ang luha ni Isabela. Noong gabing iyon, sinabi ni Jose, "Isabela, ako ang magdadala sa bata at maglalaho. Bumalik ka sa inyo at sabihin mong namatay ang bata pagkasilang. Sa ganoong paraan, pareho kayong maliligtas. Ako ang magtatago at poprotektahan ang anak natin." Umiyak ako at nagmakaawa, pero buo na ang kanyang desisyon. Bago pa nila mawasak ang pinto, tumalon siya mula sa bintana dalaka at naglaho sa dilim. Iyon na ang huli kong pagkikita sa kanya. Ginawa ng tatay mo ang lahat para mabuhay ka at para protektahan ako. Binura niya ang sarili niyang pagkatao. Napahagulgol si Maria. "Itay, ang tanga mo. Itay." Ngayon, naintindihan na niya kung bakit palaging nagtatago ang kanyang ama, kung bakit wala siyang kaibigan, at kung bakit palagi siyang pinoprotektahan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na. Ang kahirapan ng kanyang ama ay hindi dahil sa kawalan ng kakayahan. Ito ay isang dakilang sakripisyo, isang patunay ng walang kapantay na pag-ibig. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ng sekretarya. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Alvarez kay Isabela, "Ma'am, may demanda po mula kay Corazon de la Cruz. Humihingi po siya ng 50 milyong piso para sa child support." Sa isang luma at mausok na opisina ng isang abogado sa Quiapo, nakaupo si Corazon na parang reyna. "Attorney, alam niyo ba kung gaano ako nagalit? 10 taon kong pinakain ang batang yan. Isinakripisyo ko ang kabataan ko. Tapos ngayon, dahil lang mayaman na ang tunay niyang ina, tatalikuran niya ako? Siyempre, kasinungalingan lahat iyon. Halos hindi niya ito ipinagluto at kinukuha pa niya ang sweldo ni Maria para isugal. Ngunit sa kanyang isip, siya ang pinakamapag-arugang ina sa buong mundo. Sa harap niya ay si Attorney Reyes, isang abogado na parang buwitre na kinakalkula ang posibleng makuha. "Okay, Mrs. So, gusto niyong maningil ng danyos para sa child support at emotional damages. Magkano po ang hinihingi niyo?" Kumislap ang mga mata ni Corazon. 50 milyon, natawa kahit ang sanay na si Attorney Reyes. "Mrs., kahit pa CEO ng Reyes Corporation ang kalaban niyo, imposible yan." "Ano? Bilyonarya ang babaeng yon. Barya lang sa kanya ang 50 milyon. Sabihin na lang natin na ako pa ang nagbayad ng mga utang ng tatay ni Maria. Kailangan natin ng ebidensya." Ngumiti si Corazon at inilabas ang isang lukot na papel. Isang kasunduan. Nakasulat doon, "Ako, si Jose Santos, ay isinasalin ang lahat ng karapatan sa aking anak, si Maria Santos, sa aking asawa, si Corazon de la Cruz." Sa ilalim ay may pangalan at thumb mark ni Jose. Siyempre, peke ito. Ginawa niya ito noong lasing at walang malay si Jose. "Heto, tingnan nyo. Ibinigay sa akin ni Jose ang lahat ng karapatan kay Maria bago siya mamatay. Kaya legal. Ako ang guardian niya. Hindi makakapalag ang CEO na yon dito." Tiningnan ng abogado ang papel. Halatang peke, ngunit nagpanggap siyang hindi alam. Kung manalo sila, malaki ang makukuha niya. "Sige, gamitin natin ito.
Magpapakalat tayo ng kwento sa media na isa kang kaawa-awang madrasta na inagawan ng anak ng isang mayaman. Tama. Paiyakin natin sila ng dugo. Halakhak ni Corazon na para bang hawak na niya ang 50 milyon. Samantala, sa penthouse, nagpulong si Isabela at ang kanyang mga abogado. Nang mabasa ang demanda, ang kanyang mukha ay sinlamig ng yelo. Mama, paano na yan? Baliw sa pera ang babaeng yon, kahit ano pwedeng gawin. Takot na sabi ni Maria. Nilukot ni Isabela ang papel. 50 milyon? Nakakatuwa. Ang baba ng tingin niya sa halaga ng anak ko. Kumislap ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya pagdating sa pera. Kalmado si Isabela, tila nagagalak pa sa sitwasyon. Direktor Alvarez, kulang ang legal team natin. Kontakin mo ang 5 pinakamagaling at pinakamahal na law firm sa Pilipinas, kahit yung mga hindi takot sa maduming laro. Gagawa tayo ng dream team para harapin ang buwitreng yan, napasinghap ang sekretarya. Iyon ay isang legal team na para lang sa mga kaso na kasing laki ng national budget. Kung gusto niya ng pera, bibigyan ko siya, sabi ni Isabela habang hinahaplos ang buhok ni Maria. Pero, dugtong niya, na mas nakakatakot pa sa isang sumpa, ang lugar kung saan niya gagastusin ang perang. Yon ay hindi sa mall, kundi sa isang malamig na selda sa bilangguan. Ang private investigation team ni Isabela ay kasing galing ng isang National Intelligence Agency. Sa loob lang ng ilang oras, ang buong buhay ni Corazon de la Cruz ay nailatag sa isang makapal na folder. Habang binabasa ni Isabela ang bawat pahina, namumutla siya, hindi lang ito kwento ng isang sakim na babae. Ito ay talaan ng mga krimen ng isang demonyong nag-aanyong tao. Si Corazon de la Cruz ay 2 beses nang nabiyuda bago pinakasalan si G. Santos, ulat ng leader ng team. Ang unang asawa, namatay matapos mahulog sa hagdanan. Ang pangalawa, namatay dahil sa biglaang atake sa puso. Sa bawat pagkakataon, nakakuha siya ng malaking life insurance, mahigit 3 milyong piso lahat. Hindi ito nagkataon lang. Sinubukan siyang imbestigahan ng pulisya, ngunit palaging napapalabas na aksidente o natural na pagkamatay. Insurance fraud. Nanlamig ang buong silid. Si Jose ba? Nanginginig na tanong ni Isabela. Ang pagkamatay ni G. Santos ay aksidente sa construction, pero kung may kinalaman si Corazon, nagsimula na po siyang mag-asikaso ng insurance claim para sa pagkamatay ni G. Santos. Ang beneficiary, si Corazon. Ang halaga, kasama ang accident benefits, ay 6 na milyong piso. 6 na milyon. Ang hinihingi niyang 50 milyon ay para pambayad sa abogado at para sa kanyang marangyang buhay pagkatapos. May mas nakakagulat pang ulat. Si Corazon ay malubhang sugarol. Ang utang niya sa mga 5,000 ay umaabot na sa 1 milyong piso. Halos lahat ng sweldo ni G. Santos ay napupunta sa pambayad ng utang niya at sa sugal. Mayroon ding mga ulat tungkol kay Maria. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Isabela. Noong elementarya, hindi siya nababayaran ng baon, kaya tubig lang ang iniinom tuwing recess. Minsan, pinatayan sila ng kuryente para makatipid at naospital si Maria dahil sa hypothermia. Ang financial aid at scholarship na para kay Maria ay kinuha rin niya at isinugal. Ang anak ko, nabuhay sa ganitong impyerno. Halos masira ang boses ni Isabela sa galit. Habang siya ay kumakain ng masasarap na pagkain at nagsusuot ng magagandang damit, ang kanyang anak ay tinatrato na mas masahol pa sa hayop. Hindi tao ang babaeng yan. Dapat siyang alisin sa lipunan habang buhay. Isinara ni Isabela ang folder. Hindi sapat na tanggihan lang ang pera. Ibigay natin sa kanya ang pinakamabigat na parusang pinapahintulutan ng batas para hindi na niya makita ang sikat ng araw. Naintindihan na ni Isabela. Hindi ito simpleng away sa pera. Ito ay isang banal na digmaan para sa hustisya ng lalaking minamahal at para sa dignidad ng kanyang anak. Ang pagkamatay ni Jose ay may itinatagong nakakatakot na sikreto at si Isabela ay dahan-dahan ngunit tiyak na papalapit sa katotohanan. Sa korte, nakaupo si Corazon na parang reyna, suot ang isang magarang damit. Iniisip na niya kung saan gagastusin ang 50 milyon. Isang kondo sa BGC,
isang pulang sports car. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabela, kasama si Maria, at 5 abogado na parang pader sa likod niya. Ang presensya pa lang ni Isabela ay sapat na para matunaw ang kayabangan ni Corazon. Aba, andito na pala ang CEO. Nasaan na ang pera ko? Mayabang na tanong ni Corazon. Tinalikuran siya ni Maria. Hindi umupo si Isabela. Tiningnan niya si Corazon mula sa itaas. Inihagis niya ang isang makapal na sobre sa mesa. Ano to? Sheka? Masayang kinuha ni Corazon ang sobre. Ngunit nang makita ang laman, namutla siya. Hindi ito pera. Ito ay mga papeles ng kanyang utang sa 50 sa 5, mga kopya ng insurance claims ng mga dati niyang asawa, at mga larawan ng ebidensya ng pagmamaltrato niya kay Maria. At ang huli, isang resulta ng forensic analysis. Ang kasunduan ay 99.9% peke. Ano? Ano to? Nanginginig na sabi ni Corazon. Pinalaki mo siyang parang tunay na anak? Hindi mo siya pinapakain, binubugbog, at ikinukulong sa isang kwartong walang ilaw. Marami akong ebidensya rito, malamig na sabi ni Isabela. Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang yan! Ang utang mo sa sugal ay mahigit 1,000,000 na. Kinuha mo ang tulong pinansyal na para sa kanya para isugal. At ngayon, hihingi ka ng child support? Hinampas ni Isabela ang mesa. Gumising ka sa katotohanan. Hindi 50 milyon ang makukuha mo, kundi isang tiket papuntang kulungan habang buhay. Namutla si Corazon at humingi ng tulong sa kanyang abogado. Ngunit si Attorney Reyes ay nag-aayos na ng gamit. Alam niyang talo na siya. Paumanhin, Mrs. Kung totoo ang mga ebidensyang ito, wala na akong magagawa. Pati ba naman ikaw? Nagwala si Corazon na parang isang daga na corner. Sinugod niya si Maria. Maria, magsalita ka. Ano bang ginawa ko sa'yo? Di ba't masaya naman tayo? Tiningnan ni Maria si Corazon ng diretsyo. Dati, nanginginig siya sa takot. Ngunit ngayon, kasama niya ang kanyang ina. Tita, mahinahon niyang sabi. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong tawaging anak. Nandidiri ako. Walang utang na loob. Itinaas ni Corazon ang kamay para sampalin si Maria. Ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Corazon de la Cruz, inaaresto ka namin para sa pamemeke ng dokumento at attempted fraud. Isang malamig na posas ang ikinabit sa kanyang mga kamay. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Pakana lang to, ng babaeng yan. Nagwala si Corazon habang kinakaladkad palabas. Tawagin niyo ang abogado ko, ang pera ko, ang 50 milyon ko. Hanggang sa huli, pera pa rin ang nasa isip niya. Tiningnan lang siya ni Isabela, sumandal si Maria sa kanyang ina. Ngunit ito ay simula pa lang ng paghihiganti. Sumigaw si Isabela sa papalayong si Corazon. Maghintay ka. Sa susunod, kasong pagpatay na ang ihaharap sa'yo. Ang sigaw ni Corazon ay naging isang tili ng takot. Ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ama ay malapit ng mabunyag. Sa penthouse, hawak ni Maria ang lumang cellphone ng kanyang ama. Ipinagawa ito ni Isabela sa isang eksperto at na-recover ang lahat ng data. Salamat po, Mama. Walang anuman. May karapatan din akong malaman kung ano ang iniwan ng iyong ama. Binuksan ni Maria ang menu. Sa phone book, mahal ko pa rin ang nag-iisang contact. Walang laman ang picture folder. Akmang papatayin na niya ito nang makita ang Drafts 348. Binuksan niya ito at napasinghap. Naroon ang napakaraming hindi na ipadala na mga mensahe sa loob ng 20 taon, parang isang tala-arawan. Ang lahat ay para kay mahal ko. Ito ang mga sigaw ng puso ng kanyang ama na hindi niya kayang ipadala. Magkatabing binasa ni Isabela at Maria ang mga mensahe. Ang una ay halos 20 taon na ang nakalipas. Isabela, unang araw ngayon ni Maria sa eskwela. Kamukhang kamukha mo siya habang nakatalikod at suot ang kanyang backpack. Napaiyak ako. Sana okay ka lang. Kalimutan mo na ang isang tulad ko at sana maging masaya ka. Sa unang mensahe pa lang, tumulo na ang luha ni Isabela. Isabela, sumakit ang likod ko sa construction. Naalala ko noong hinahaplos mo ito para mawala ang sakit. Ang lalaki bang kasama mo ngayon? Inaalagaan ka ba niya? Isabela,
nakita kita sa TV. CEO ka na pala. Congratulations. Proud ako sa'yo. Mula sa malayo, pinagdarasal ko ang kaligayahan mo. Ang anak natin, si Maria. Palalakihin ko siyang mabuti kahit buhay ko ang kapalit. Sa kabilang buhay, sana mapatawad mo ako sa pag-iwan sa'yo. Habang binabasa nila ang bawat mensahe, nanginginig ang kanilang mga kamay. Hindi kailanman kinalimutan ng kanyang ama ang kanyang ina. Gabi-gabi, pagkatapos ng nakakapagod na trabaho, umuupo siya sa harap ng maliit na screen at kinakausap ang pag-ibig na hindi niya maabot. Ngunit dahil sa takot na baka maging pabigat siya sa matagumpay na buhay ni Isabela, hindi niya kailanman pinindot ang send. Tanga. Napakatanga at napakabait niyang tao. Humagulgol si Isabela habang yakap ang cellphone. Sana tinawagan mo na lang ako. Sana pumunta ka sa akin. Kaya kong iwan ang lahat para sa'yo. Umiyak din si Maria. Masyado ka kasing mahal ni Itay mama. Kaya siya nagtago. Napansin ni Maria ang huling mensahe. Ang petsa ay isang araw bago mamatay ang kanyang ama. Isabela, hindi maganda ang pakiramdam ko. Sumasakit ang ulo ko at nanginginig ang mga kamay ko. Umiinom ako ng vitamins na bigay ni Corazon, pero hindi gumagaling. Bukas, birthday ni Maria. Gusto ko siyang ibili ng magandang jacket sa department store. Palagi kasing luma ang suot ng anak natin. Isabela, kung may mangyari sa akin, pwede mo bang alagaan si Maria? Alam kong makapal ang mukha ko, pero siya ang buhay ko. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Ibibigay ko sa kanya ang numerong ito. Parang awa mo na. Huwag mo siyang pababayaan. Ito ay isang huling habilin. Naramdaman ng kanyang ama na malapit na ang kanyang katapusan. Nagkatinginan si Maria at Isabela. Naramdaman ni Itay ang kanyang kamatayan. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi aksidente. Ang vitamins na pinapainom ni Corazon kung iyon ang dahilan. Ang huling mensahe ng kanyang ama ay hindi lang isang pagpapahayag ng pag-ibig, kundi ang huling susi para mabunyag ang isang malupit na plano ng pagpatay. Ang huling mensahe ay nagtanim ng isang nakakakilabot na duda sa isip ni Isabela. Agad niyang ipinatawag ang kanyang investigation team at ipinag-utos ang muling pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Jose. Suriin niyo ang lahat ng police records, ang mga binili ni Corazon, ang kanyang search history, ang daloy ng pera niya, lahat. Mahirap ang investigasyon dahil na-cremate na ang labi ni Jose, ngunit nagagawan ng paraan ng Reyes Corporation. Gamit ang kanilang impluensya, nakuha nila ang blood sample ni Jose na kinuha noong araw ng aksidente at muling ipinasuri. Ilang araw ang lumipas, dumating ang resulta. Ma'am, may nakitang mataas na antas ng ephedrine sa dugo ni G. Santos. Ang ephedrine ay gamot sa hika, pero nagdudulot ito ng biglaang pagtaas ng blood pressure. Kung iinumin ng isang taong may high blood, maaari itong magdulot ng stroke o atake sa puso. Nanlamig si Isabela. Si Jose ay may malubhang high blood. Nang suriin ang mga binili ni Corazon, natuklasan na regular siyang bumibili ng isang illegal na diet pill mula sa isang foreign website sa loob ng 2 taon. Ang pangunahing sangkap nito ay ephedrine. Sa kanyang search history, paano patayin ang taong may high blood na parang natural, ephedrine dosage, insurance murder. Pinapainom niya si Jose ng lason araw-araw na sinasabi niyang vitamins. Unti-unti niyang sinisira ang katawan nito. Noong araw ng aksidente, doble ang dosis na inihalo niya sa sopas ni Jose. Dahil dito, bigla siyang nahilo at nagkaroon ng sintomas ng stroke habang nagtatrabaho sa itaas, kaya siya nahulog. Ito ay isang perpektong planong pagpatay na pinalabas na aksidente. Halos bumaon ang mga kuko ni Isabela sa kanyang palad. Itay, palagi niyang sinasabing sumasakit ang ulo niya pagkatapos uminom ng gamot, pero hindi namin alam na lason pala yon. Tinanggap niya ito ng may ngiti, nagpapasalamat sa kabaitan ng kanyang asawa. Yung babaeng yon, nawala ang lahat ng emosyon sa mga mata ni Isabela. Tanging ang nagyeyelong galit at determinasyon na parusahan ang demonyo ang natira. Direktor Alvarez, kontakin mo ang pinuno ng PNP at NBI. Ako mismo ang kakausap sa kanila. Pero ma'am,
Kahit may ebidensya, pwedeng sabihin ni Corazon na hindi niya alam na nakamamatay iyon. Alam ko, malamig nang umiti si Isabela, kaya't ihahanda ko ang pinakamagandang entablado para sa huling pagtatanghal niya. Para makuha ang huling ebidensya at itulak si Corazon sa bingit ng kawalan ng pag-asa, tumayo si Isabela. Ang kanyang pupuntahan ay ang insurance company, ang lugar na inaasahan ni Corazon na kanyang huling pag-asa. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, pansamantalang pinalaya si Corazon. Paglabas ng presinto, dumura siya sa sahig. Akala nyo tapos na? Nagkakamali kayo. Mayroon pa siyang huling baraha. Ang 6 na milyong pisong life insurance ni Jose. Pag nakuha ko ang pera, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado at magtatago sa ibang bansa. Sumakay siya ng taxi papunta sa main office ng insurance company. Masaya na iniisip kung saan gagastusin ang 6 na milyon. Sa isang dambuhalang gusali sa Makati, pumasok si Corazon na parang reyna. Inilapag niya ang death certificate at insurance policy. Nandito ako para kunin ang insurance ng asawa ko. Bilisan niyo. Tiningnan siya ng empleyado at nagsimulang mag-type, ngunit biglang tumigil ang kanyang mga kamay. Paumanhin po, ma'am, pero hindi po namin pwedeng i-release ang perang ito. Ano? Huwag niyo akong lokohin. 10 taon ko yang binayaran. May utos po mula sa itaas na i-hold ang payment. Ang aming audit team po ang direktang humahawak nito. Nang magsimula siyang mag-iskandalo, isang branch manager ang lumapit. Ginang Corazon de la Cruz? Dito po tayo sa VIP room. Sa wakas, may matinong kausap. Bulong ni Corazon sa sarili. Ngunit pagbukas ng pinto ng VIP room, nanigas siya. Nakaupo sa sofa ang taong pinakaayaw niyang makita, si Isabela Reyes. Sa likod niya ay si Maria. Nagkita ulit tayo, sabi ni Isabela na may malamig na ngiti. Bakit? Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam? Ang insurance company na ito ay pag-ari ng Reyes Corporation. Ako ang major stockholder. Walang piso na makakalabas dito nang walang pahintulot ko. Nang hina ang mga tuhod ni Corazon. Illegal yan. Isusumbong kita. Inilabas ni Isabela ang isang folder. Sayang. Pero kahit isang kusing, hindi mo makukuha. Inilatag niya ang mga papeles sa mesa dahil ang mga mamamatay tao ay hindi nakakatanggap ng insurance. Nakalagay doon ang ebidensya ng pagbili niya ng lason at ang autopsy report na nagpapatunay na may lason sa katawan ni Jose. Nanlaki ang mga mata ni Corazon sa kawalan ng pag-asa. Ang huli niyang pag-asa ay nawala na. Mamamatay tao? Anong sinasabi mo? Pinainom ko lang siya ng diet pills? Diet pills? Sa isang taong may malubhang high blood? At pagkatapos mo siyang kunan ng 6 na milyong insurance? Sumenya si Isabela at pumasok ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, mas seryoso na. Corazon de la Cruz. Inaaresto ka namin para sa pagpatay at insurance fraud. Muling tumunog ang posas. Hindi! Bitawan niyo ako! Ang pera ko! Ang 6 na milyon ko! Hanggang sa huli, pera pa rin ang kanyang isinisigaw. Nakita mo, Maria? Siya ang pumatay sa tatay mo, sabi ni Isabela habang yakap ang nanginginig na si Maria. Hindi kita mapapatawad. Ibalik mo ang tatay ko. Sigaw ni Maria. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May mas malala pang impyerno na naghihintay kay Corazon. Ilang oras ang lumipas, sa kulungan, muling nagpakita si Isabela. Anong ginagawa mo rito? Para tawanan ako. Ipinakita ni Isabela ang isang dokumento. Ang utang mo sa 5 tun, 6 na 3 milyon. Binili ko lahat. Ibig sabihin, paglabas mo ng kulungan, hindi kalayaan ang naghihintay sa'yo, kundi isang bundok ng utang. Napahinga si Corazon. Lalagyan ko yan ng pinakamataas na legal na interes. Kahit ang kikitain mo sa loob ng kulungan, kukunin ko. Hanggang sa kamatayan, alipin kita. Napaluhod si Corazon. At isa pa, sabi ni Isabela, ang bahay niyo sa Tondo, binili ko na rin. Gigibain na yon. Walang anumang bakas mo ang matitira sa mundong ito. Hindi, bahay ko yon. Ang lahat-lahat sa akin. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa selda habang papalabas si Isabela. Ang naiwan sa kanya ay ang malamig na semento, isang utang na hindi mababayaran, at ang walang hanggang kalungkutan na nilikha ng sarili niyang mga kasalanan.
Tapos na ang lahat. Isinakay ni Isabela si Maria sa kanyang mamahaling sasakyan. Mama, saan po tayo pupunta? Tutuparin natin ang hiling ng tatay mo. Nagpunta sila sa pinakamalaki at pinakamagarang department store sa Makati. Sinalubong sila ng mga manager at empleyado. Pag-aari rin ito ng Reyes Corporation. Diretso tayo sa Young Adults section. Huminto si Isabela sa harap ng isang sikat na brand at itinuro ang isang puting long-down jacket. Ito, bagay sa'yo. Subukan mo. Mama, tingnan niyo ang presyo. 10,000. Masyadong mahal. Hinawakan ni Isabela ang balikat ni Maria. Hindi ako ang bibili niyan para sa'yo. Ang tatay mo. Ito yung gusto niyang ibili para sa'yo. Mula sa pinagpaguran niya. Naalala niya ang mensahe. Gusto ko siyang ibili ng magandang jacket sa department store. Lahat ng hindi niya nagawa, gagawin ni Mama para sa'yo. Kaya huwag kang tumanggi. Para mo na ring isinusuot ang puso ng tatay mo. Tahimik na tumango si Maria. Nang isuot niya ang puting jacket, pakiramdam niya ay niyayakap siya ng kanyang ama. Bagay na bagay. Napakaganda ng anak ko. Ngumiti si Isabela at ibinigay ang kanyang black card. Ito, at lahat ng bagong dating dito, iba't ibang kulay, at pagkatapos, sapatos at bag. Halos bilhin ni Isabela ang buong department store. Hindi ito pag-aaksaya. Ito ay isang ritual para punan ang 20 taon ng pagkukulang. Pag-uwi, masayang inilatag ni Maria ang lahat sa kanyang kama. Ngunit ang pinakagusto niyang regalo ay iba. Pagkatapos ng hapunan, inabot ni Isabela ang isang sobre sa loob, isang acceptance letter mula sa kolehiyo at isang resibo ng bayad na tuition. Ang kursong Nutrition and Dietetics na pangarap ni Maria na hindi niya natuloy dahil sa kahirapan. Mama, paano po? Tinanong ko ang universidad. At buti na lang, pwede ka pa. Nag-apply ako ng scholarship. Pero para sigurado, binayaran ko na ang buong 4 na taon. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Maria. Isinulat ng tatay mo, matalino ang anak ko at gusto niya talagang mag-aral. Buong gabi akong umiyak. Ipinangako ko, tutuparin ko ang pangarap ng anak ko. Huwag ka nang mag-alala sa pera. Mag-aral ka lang. Abutin mo ang lahat ng gusto mo. Niyakap ni Maria ang sulat at umiyak. Mama, mag-aaral po ako ng mabuti. Maging isang mabuting anak para kay Itay. Magiging nutritionist ako para makapagluto ng masasarap at masusustansyang pagkain para sa mga taong nagtatrabaho ng mabigat. Tulad niya, proud na kami sa iyo ng tatay mo. Lumipas ang mahabang taglamig. Isang mainit na araw ng tagsibol. Maagang naghanda ng picnic si Isabela at Maria. Nagpunta sila sa isang tahimik na sementeryo sa probinsya. Sa isang lugar na nasisikatan ng araw, nakatayo ang puntod ni Jose Santos. Isang magandang puntod na gawa sa puting marmol na ipinagawa ni Isabela. Nakaukit dito. Minamahal na asawa at ama. Nandito na kami, mahal. Dala ko ang anak natin, sabi ni Isabela. Inilatag niya ang banig at ang mga pagkaing inihanda nila. Hinaplos ni Maria ang pangalan ng kanyang ama. Itay, nandito na po ako. Kasama si Mama. Inilapag niya ang kanyang college acceptance letter sa puntod. College na po ako. Nag-aaral na po ako ng nutrition. Hindi na po ako nagugutom o giniginaw. Pilit siyang ngumiti habang umiiyak. Kaya wag na po kayong mag-alala sa akin. Magpahinga na po kayo dyan. Niyakap ni Isabela ang kanyang anak at nagsalin ng alak sa isang tasa na ibinuhos sa puntod. Jose, para sa'yo. Ang paborito mong alak. Inalis niya ang kanyang sunglasses. Hindi kita sinisisi. Noong una, nagalit ako kung bakit hindi ka tumawag. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang iyong napakatanga at napakabait na pag-ibig. Hinaplos niya ang puntod. Salamat sa pagpapalaki sa ating anak na napakaganda at napakabait at salamat sa pagmamahal sa akin hanggang sa huli. Nangako siya. Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta kay Maria. Gagawin ko siyang pinakamasayang babae sa buong mundo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Pag nagkita tayo ulit, sana purihin mo ako. Isang paru-paro ang dumapo sa pagkain at lumipad palayo. Tingnan mo, Mama, isang paru-paro. Kinain siguro ni Itay, ngumiti si Maria.
Mama, uwi na po tayo. Gusto rin siguro ni Itay na makita tayong masaya. Magkahawak kamay silang naglakad palayo. Isang mainit na hangin ang humaplos sa kanilang likuran, na parang isang bulong mula sa kanilang ama. Mag-iingat kayo. Mahal ko kayo. Lumingon si Maria. Ang puntod ay hindi na mukhang malungkot. Hindi na nag-iisa ang kanyang ama. Mama, anong ulam natin mamaya? Kahit anong gusto mo, lulutuin ko. Gusto ko po ng sinigang na baboy, yung maraming taba, tulad ng luto ni Itay. Sige, pag-uwi natin, magluluto tayo. Ang anino ng mag-ina ay humaba sa ilalim ng papalubog na araw. Kahit wala na ang katawan ng kanilang ama, ang kanilang pamilya ay magkasama pa rin sa puso. Ang mahabang taglamig ay tapos na. Para sa kanila, ito ang simula ng isang bago at maningning na kabanata. At diyan po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa taus-pusong pagsama ninyo sa paglalakbay ni Maria, Isabela at Jose. Habang pinakikinggan ninyo ito, nasaan man kayo sa mundo ngayon, marahil ay nagpapahinga ka pagkatapos ng isang mahabang araw, naglalakbay pa uwi mula sa trabaho o tahimik na nakaupo kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Nais kong malaman, ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang inyong napulot sa walang hanggang pag-ibig ni Jose? Sa hindi matatawarang determinasyon ni Isabela at sa katatagan ni Maria sa gitna ng lahat ng pagsubok? Mayroon ba kayong nais ibahagi? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nais nyo pang makarinig ng mga katulad nitong salaysay na puno ng damdamin, pakipindot lang po ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon at lakas namin upang magpatuloy sa pagbabahagi ng mga kwentong kumakantok sa ating mga puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.